Si Maestra Isabel, isang dalagang kilala sa kanyang kahinahunan at malalim na pananaw, ay nakaranas ng pang-aabuso mula sa isang tiwaling pulis sa gitna ng palengke. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa likod ng kanyang mahinhing kilos ay nagtatago ang isang pambihirang tapang na handang labanan ang kawalang katarungan at ipagtanggol ang kanyang karangalan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Si Isabel Reyes, isang 25 taong gulang na katekista at guro, ay isang figura ng malaking paggalang sa kanilang bayan ng San Mateo. Sa kanyang murang edad, naging huwara na siya para sa marami, hindi lamang dahil sa kanyang magandang asal, kundi pati na rin sa kanyang pambihirang karunungan. Kilala si Isabel bilang isang babaeng malumanay magsalita, ngunit may matibay na paninindigan sa kanyang mga prinsipyo. Ang kanyang bawat salita ay tila may bigat, puno ng kahulugan na nag-iiwan ng marka sa sinumang kausap niya. Madalas siyang lapitan ng mga tagabayan upang humingi ng payo, maging ito man ay tungkol sa usaping pananampalataya o sa mga hamon ng pang-araw-araw na buhay. Bilang isang tagapagturo ng katekismo, hindi lamang mga aral mula sa Biblia ang kanyang itinuturo, kundi pati na rin ang mga halagang moral at kabutihang loob na nagsisilbing pundasyon ng isang matatag na komunidad. Para sa kanya, ang pananampalataya ay hindi lamang nasa loob ng simbahan, ito ay isinasabuhay sa bawat pakikipag-ugnayan sa kapwa. Siya ay isang taong mataas ang pagtingin sa katarungan at dignidad, lalo na bilang isang Filipinang may matibay na pananampalataya sa Diyos. Ngunit, sa likod ng kanyang mahinhing anyo at pusong maawain, may isang bahagi ng pagkatao ni Isabel na ilan lamang ang nakakaalam. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi lamang nagturo ng mga aral ng simbahan, kundi nagbigay diin din sa kahalagahan ng pisikal na lakas at pagtatanggol sa sarili. Mula pagkabata, ang kanyang ama, isang kinikilalang guro ng Arnis, ay sinanay si Isabel na maging isang babaeng matatag, hindi lamang sa isip kundi pati na rin sa pisikal. Ang bawat pag-indak ng kanyang mga paa at bawat paghampas ng yantok ay hindi lamang ehersisyo, kundi isang forma ng disiplina at sining. Ang mga pagsasanay na kanyang pinagdaanan ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang katawan, kundi humubog din sa kanyang karakter bilang isang taong disiplinado at mailubos na pagpipigil sa sarili. Para kay Isabel, ang pisikal na lakas ay hindi para ipagyabang o para magpakita ng pangingibabaw, kundi para protektahan ang sarili at ang iba pa mula sa kawalang katarungan. Naniniwala siyang ang kakayahang ipagtanggol ang sarili ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang isang babaeng nais pangalagaan ang kanyang dangal at puri. Ito ang aral na iniwan sa kanya ng kanyang ama, ang Arnis ay hindi para sa pananakit, Isabel. Ito ay para sa pagtatanggol ng buhay at karangalan. Ang pang-araw-araw na buhay ni Isabel ay umiikot sa pagtulong sa komunidad. Bukod sa pagtuturo sa paaralan ng parokya, madalas siyang nakikitang bumibisita sa mga kababayang nangangailangan ng tulong. Minsan, siya ay nag-aabot ng pagkain sa mga kapuspalad, nagtuturo sa mga bata na magbasa ng mga kwentong may aral, o kaya ay simpleng nakikinig sa mga hinaing ng mga taong nangangailangan ng isang kaibigan. Ang kanyang presensya ay parang isang liwanag sa gitna ng kanilang bayan, nagpapatatag sa mga pusong nanghihina at nagpapatahimik sa mga kaluluwang nababagabag. Ngunit sa kabila ng payapang personalidad na ito, si Isabel ay may prinsipyong hindi matitinag. Hinding-hindi niya hahayaan ang sinuman na yurakan ang kanyang dignidad. Para sa kanya, ang isang babae ay dapat igalang hindi dahil sa kanyang kahinaan, kundi dahil sa lakas na taglay niya sa pagpapanatili ng kanyang pagkatao at dangal. Nang tanghaling iyon, maliwanag ang sikat ng araw sa maliit na bayan ng San Mateo. Ang hangin ay mainit-init, ngunit hindi nakakapasong, sapat lamang upang maging masigla ang galaw ng mga tao sa kanilang mga gawain. Matapos niyang tapusin ang klase sa katekismo noong umagang iyon, nagpa siya si Isabel na magtungo sa pampublikong palengke ng bayan. Kailangan niyang bumili ng ilang sangkap para sa hapunan ng kanyang pamilya. May katatagan sa kanyang bawat hakbang, tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa palengke. Suot niya ang isang simpleng bestida na kulay pastel at isang alampay na nakapatong sa kanyang balikat, isang anyo ng kahinhinan na bumagay sa kanyang pagkatao. Kahit na tila nagmamadali, binabati niya ang ilang kapitbahay na kanyang nakakasalubong sa daan, isang ugali ng pagiging magalang at palakaibigan na nakasanayan na ng lahat. Ang kanyang presensya ay laging nagdudulot ng kapanatagan, kahit sa gitna ng magulong takbo ng buhay. Pagdating niya sa palengke, ang tipikal na ingay at amoy ng isang pamilihang bayan ang sumalubong sa kanya.
Ang sigawan ng mga tindero-tindera na nag-aalok ng kanilang mga paninda ay humahalo sa halakhak ng mga batang kasama ng kanilang mga magulang sa pamimili. Ang matapang na amoy ng mga pampalasa ay sumasama sa sariwang halimuyak ng mga gulay at prutas na kararating pa lamang mula sa mga bukirin. Dahan-dahang naglakad si Isabel. Paminsan-minsan ay humihinto siya sa ilang pwesto para piliin ang mga kailangan niya. Kinausap niya ang mga tindera sa malumanay na tono, nagtatanong ng presyo at tinitiyak na nasa magandang kondisyon ang kanyang mga pinipili. Ang mga tindero, nakilala na siya bilang si Maestra Isabel, ay sumasalubong sa kanya ng may ngiti at paggalang. Suki, dito ka na bumili, sariwa ang mga gulay ko, ang alok ng isang matandang babae na palagi niyang binibilhan. Ang presensya ni Isabel, kahit simple, ay laging nag-iiwan ng positibong impresyon sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit, sa gitna ng abalang palengke na puno ng buhay at interaksyon, may isang bagay na hindi pangkaraniwan na nagsimulang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng pamilihan, may ilang taong tila nagtataasan ng boses. Ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Para sa kanya, ang palengke ay lugar kung saan ang mga tao ay naghahanap buhay at bumibili ng kanilang mga pangangailangan, kaya't ang ganitong uri ng ingay ay normal lamang. Sinikap ni Isabel na manatiling nakatuon sa kanyang layunin, maingat na pinipili ang mga sangkap para sa lulutuin. Subalit, sa gitna ng kanyang pagiging abala, hindi niya namalayan na ang magandang tanghaling iyon ay malapit ng maging isang sandali na hinding-hindi niya inasahan. Sa likod ng ordinaryong itsura ng palengke, isang hindi inaasahang pangyayari ang naghihintay upang subukin ang katatagan ng kanyang puso at mga prinsipyo. Sa gitna ng abalang pamilihan, si Isabel ay abala pa rin sa pagpili ng mga gulay sa isang pwesto. Maingat niyang sinusuri ang mga sariwang dahon, tinitiyak na ang bawat isa ay karapat-dapat bilhin. Ngunit, nang hindi niya inaasahan, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanya, may pagkakampante ang mga hakbang ngunit puno ng kayabangan. Ang mukha ng lalaki ay nagpapakita ng aroganteng kilos, at ang paraan ng kanyang pagtingin kay Isabel ay tila walang galang. Noong una, hindi gaanong pinansin ni Isabel ang kanyang presensya. Para sa kanya, ang palengke ay isang pampublikong lugar kung saan kahit sino ay maaaring dumaan, kabilang na ang mga alagad ng batas. Ngunit, nagsimulang magbago ang lahat nang huminto ang lalaki sa kanyang tabi. May mapanghamak na tingin, nagsimula siyang magbitaw ng mga salitang hindi kaaya-ayang pakinggan, lalo na mula sa isang taong dapat sana inagpapanatili ng kaayusan. Nag-iisa ka lang yata, miss? Walang kasama, sabi ng lalaki sa tonong maihalong pang-aasar, na sinabayan pa ng isang mapanuyang ngiti. Dahan-dahang lumingon si Isabel, tinitigan ang lalaki ng may diin, ngunit nanatiling kalmado. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pananalita nito, ngunit pinili niyang huwag agad mag-react. Opo, mag-isa lang po ako. May maipaglilingkod po ba ako, sir? Sagot niya sa magalang ngunit malamig na tono, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang babae at isang guro. Subalit ang kanyang tugon ay tila nagbigay pa ng mas malaking lakas ng loob sa lalaki. Humalakhak ito ng bahagya at nagsabing, naku, ang mga babaeng tulad mo masyadong seryoso. Huwag ka nang masungit, miss, relax ka lang. Hindi ka ba nainitan dyan sa suot mo? Bakit hindi ka magsuot ng mas kaakit-akit? Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang mapalingon ang ilang tindera sa paligid. Ngunit pinili nilang manahimik, ayaw masangkot sa sitwasyong nagsisimula ng uminit. Kahit na nakaramdam ng pagkainsulto, nanatiling tuwid ang tayo ni Isabel. Hindi siya nagpakita ng takot kahit na ang mga salita ng lalaki ay lumampas na sa hangganan ng kabastusan. Pakibantayan po ang inyong mga salita, sir. Nandito lang po ako para mamili tulad ng iba, ganti niya sa tonong may diin, ngunit magalang pa rin. Umaasa siyang ang kanyang mga salita ay sapat na upang patigilin ang lalaki, ngunit sa halip, mas lalo pa itong nagpakita ng aroganteng pag-ugali. Lumapit pa ito. Ang distansya nila ngayon ay napakalapit na, lumalabag sa personal na espasyo ni Isabel. Tila nais ipakita ang kanyang kapangyarihan, ipinagkrus ng lalaki ang kanyang mga braso sa dibdib at tinitigan si Isabel na may mapanghamak ng ngiti. Aba, matapang ka pala. Akala ko ang mga katulad mo ay tahimik lang. Ano, dahil ba sa tingin mo malakas ka, sabi nito sa mapanuyang tono. Ang dating masiglang palengke ay unti-unting napuno ng tensyon.
Ilang tao ang nanonood mula sa malayo, nagbubulungan sa isa't isa, ngunit walang sinumang maisapat na lakas ng loob na awatin ang lalaki. Alam ni Isabel na kailangan niyang manatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang maghanda na ipagtanggol ang kanyang karangalan kung sakaling lumampas pa sa guhit ang lalaki. Ang tensyon sa palengke ay lalo pang tumindi habang ang tiwaling pulis ay patuloy na nagbibitaw ng mga mapanlibak na komento kay Isabel. Hindi lamang siya huminto sa salita, kundi nagsimula ng gumawa ng mas malala. Sa aroganteng kilos, mas inilapit pa niya ang kanyang katawan kay Isabel, nilalabag ang kanyang personal na espasyo nang walang anumang hiya. Ang ilang tindera at mamimili na nakasaksi sa sitwasyon ay nagsimula ng mabahala, ngunit walang sinumang nangahas na kumilos. Nakatayo lamang sila sa kani-kanilang pwesto, mahinang nagbubulungan na tila natatakot sa unipormeng suot ng lalaki. Si Isabel naman ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niya ang galit at kahihiyan na nagsisimulang mag-alab. Ngunit nang akalain niyang hihinto na lamang sa salita ang lalaki, isang mas malalang kilos ang naganap. Sa isang mabilis at walang galang na galaw, iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at marahas na hinawakan ang braso ni Isabel. Nawala na ang ngiti sa mukha ni Isabel. Ang kilos na ito ay hindi lamang isang atake sa kanya bilang isang individual, kundi pati na rin sa kanyang dignidad bilang isang babae at isang mananampalataya. Ang paghawak sa kanya sa harap ng maraming tao ay isang uri ng panghihiya na hindi niya maaaring palampasin. Biglang nagbago ang kapaligiran sa palengke. Ang mga taong dating tahimik lamang ay nagsimula ng magbulungan ng mas malakas. Ilan sa kanila ay naglabas na ng kanilang mga cellphone upang kunan ng video ang pangyayari. Ngunit wala pa ring sinumang may sapat na tapang na pigilan ang pulis. Sa sandaling iyon, gumawa ng isang mahalagang desisyon si Isabel. Hindi niya hahayaang mas lalo pa siyang hiyain. Hindi niya papayagan ang isang lalaki, kahit pa nakauniporme, na sirain ang kanyang karangalan at yurakan ang mga prinsipyo ng kanyang buhay. May matalim na titig na puno ng galit, inalis niya ang kamay ng pulis sa kanyang braso. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na pilit niyang pinipigilan. "Sumusobra na po kayo, sir," sabi niya sa isang boses na matigas, halos parang isang pagsabog. Agad na binasag ng kanyang boses ang katahimikan sa paligid. Ang mga taong nakasaksi ay nagsimulang magbulungan, at ang lalaki, sa halip na matinag, ay ngumisi na tila nasisiyahan na napukaw niya ang reaksyon ni Isabel. Ngunit ang hindi niya namalayan ay ginising niya ang isang natatagong bahagi ng pagkatao ni Isabel. Ang bahaging matagal na niyang ginagamit lamang para protektahan ang sarili at ang iba. Ang bahagi ng isang babaeng hinding-hindi magpapayura, kahit sino pa man ang kanyang kaharap. Si Isabel ay tumayo ng tuwid. Kahit na bahagyang nayanig ang kanyang katawan sa kahihiyang idinulot sa kanya, huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang sarili sa gitna ng nag-aalab na galit. Bilang isang katekista, tinuruan siyang huwag kumilos ng padalos-dalos, na laging panatilihin ang kahinahunan sa anumang sitwasyon. Ngunit ang kanyang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang hahayaan niyang yurakan ang kanyang karangalan. Sa isang boses na matigas ngunit magalang pa rin, tinitigan ni Isabel ng direkta ang mga mata ng lalaking nakauniporme. "Sir, pakitigil na po ninyo ang ginagawa ninyo. Ang ginagawa ninyo ay hindi nararapat, bilang isang tao at lalo na bilang isang pulis," sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay lumabas na may bigat at otoridad. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga taong nagsisimula ng magkumpol sa kanilang paligid. Umaasa siyang ang kanyang babala ay sapat na upang matauhan ang lalaki mula sa kanyang kahiyahiyang gawain. Ngunit, sa halip na mapagtanto ang kanyang pagkakamali, ang tiwaling pulis ay humalakhak ng malakas at mapanghamak. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa hangin ng palengke na lalong tumahimik dahil lahat ng atensyon ay nakatuon na sa kanila. "Tigilan! Sa tingin mo kaya mo akong utusan? Dahil lang ba nakasuot ka ng disenteng damit at mukha kang santa, akala mo mas mataas ka na sa akin," sabi niya habang nakahalukip-kip. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Ang tawa ng lalaki ay lalong nagpainit sa dugo ni Isabel. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng may dignidad. "Sa tingin mo ba may pakialam ako sa mga sinasabi mo? Kaya kong gawin ang gusto ko," dagdag pa niya, sa pagkakataong ito ay may mas mapanganib na tono.
Ang mga salitang iyon na hindi dapat lumabas sa bibig ng isang alagad ng batas ay lalong nagpaalab sa galit ni Isabel. Alam niyang hindi lamang siya minamaliit bilang isang babae, kundi dinudungisan din ng lalaking ito ang karangalan ng propesyong kanyang kinakatawan. Si Isabel, nakilala bilang isang mahinahon at mabait na tao, ay alam na ang pananahimik ay hindi isang pagpipilian sa ganitong sitwasyon. Hindi niya hahayaang maging biktima siya ng walang kalaban-laban. May matalim na tingin na puno ng katapangan, humakbang siya papalapit sa lalaki ng walang anumang takot. Binalaan ko na po kayo ng maayos, pero pinili ninyong ituloy ang pambabasto sa akin. Sabi niya, sa pagkakataong ito'y may mas matigas na tono, halos parang isang huling babala. Biglang naging mas mabigat ang tensyon sa palengke. Ang mga taong nakasaksi ay nagsimulang magpigil ng kanilang hininga. Alam nilang may malaking mangyayari. Si Isabel ay hindi lamang nagsasalita para sa kanyang sarili, nagsasalita siya para sa lahat ng babaeng nakaranas na ng pang-aabuso. Nagsasalita siya para sa katarungang dapat ipatupad, kahit pa sa harap ng isang taong pakiramdam niya ay may kapangyarihan. At nang muling tumawa ang lalaki, binabaliwala ang babala ni Isabel, alam niyang hindi na siya maaaring manatiling nakatayo lamang. Ito na ang oras para kumilos. Si Isabel ay tumayo ng tuwid, ang kanyang katawan ay puno ng kapanatagan na nag-uugat sa kanyang mga paniniwala at prinsipyo. Alam niyang ito na ang sandaling magpapasya ng lahat. Ang sandali kung saan kailangan niyang ipakita na ang karangalan ay hindi nabibili o minamaliit kahit pa ng isang taong pakiramdam niya ay may kapangyarihan. Nang muling tumawa ng mayabang ang pulis, tila kinukutya ang lahat ng babala ni Isabel, gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Nang walang anumang bahid ng takot, humakbang si Isabel ng may buong tapang. Hindi na siya nagsalita dahil alam niyang walang magagawa ang mga salita sa isang taong tulad nito. Hinayaan niyang ang kanyang katawan ang magsalita, ang katawang sinanay ng maraming taon para harapin ang mga ganitong sitwasyon. Sa isang mabilis na kilos, ibinaba niya ang kanyang sentro ng grabidad, naghahanda para sa isang aksyon na hindi niya kailanman ginamit maliban sa mga sitwasyong sukdulan. Ang pulis, na nagulat sa mabilis na pagkilos ni Isabel, ay hindi nakapalag. Sa loob lamang ng ilang segundo, ginamit ni Isabel ang bigat ng kanyang katawan upang sunggaban ang braso at balikat ng lalaki sa isang mahigpit na pagkakahawak. Ang mga taon ng pagsasanay sa arnis na natutunan niya mula pagkabata ay tila natural na dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa isang lakas na hindi inaasahan ng sinuman, kabilang na ang pulis mismo, binuhat ni Isabel ang malaking katawan ng lalaking nakauniporme. Ang mga taong nakasaksi ay napasingha. Ang ilan ay napasigaw ng mahina. Ang dalagang may anyong mahinhin at payak ay nagpakita ng isang pambihirang lakas na hindi nila inaasahan. Sinubukan ng lalaki na pumalag, ngunit ang hawak ni Isabel ay napakatibay, parang bakal na hindi matitinag. Sa isang iglap, naramdaman ng pulis ang paghila ng grabidad sa kanyang katawan pababa. Sa isang tiyak at mabilis na galaw, ibinalibag ni Isabel ang lalaki sa lupa. Ang malakas na tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa sementadong sahig ng palengke ay umalingaungaw. Dahil dito, lahat ng nakasaksi ay natigilan sa pagkabigla. Ang lalaki ay nakahandusay sa lupa, humihingal, gulat na gulat sa lakas na kanyang hinarap. Si Isabel ay nakatayo sa ibabaw niya, tuwid ang katawan, matalim ang mga matang nakatitig sa lalaki. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay ang tapang ng isang babaeng hindi hahayaang yurakan ang kanyang dignidad. Binalaan ko na kayo, sabi niya sa isang malamig at may otoridad na boses, sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Ang dating maingay at masayang palengke ay naging tahimik. Tanging ang malakas na paghinga ng lalaking nakahandusay sa lupa ang maririnig. Hindi lamang ipinagtanggol ni Isabel ang kanyang sarili, kundi ipinakita niya sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi laging nagmumula sa laki ng katawan, kundi sa tibay ng prinsipyo at tapang na labanan ang kawalang katarungan. Ang insidente sa gitna ng palengke ay agad na naging sentro ng atensyon. Ang mga taong dating abala sa pamimili, pakikipag-usap o pagtawad sa mga paninda ay biglang huminto. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa iisang punto, sa isang dalagang may simpleng kasuotan na nakatayo ng tuwid at may dignidad. Si Maestra Isabel, nakilala sa kanyang kahinahunan at kabaitan, ay nagpakita ng isang panig ng kanyang sarili na hindi pa nila kailanman nasaksihan. Ang mga tindera, mamimili hanggang sa mga batang naglalaro sa paligid ay pawang natulala,
tila hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Walang sinuman ang nag-akala na ang babaeng madalas magbigay ng payo sa simbahan na may malumanay na boses ay may angking pambihirang lakas, pisikal at mental, upang labanan ang kawalang katarungang naganap sa harap mismo nila. Nagsimulang marinig ang mga bulungan mula sa mga tao. May mga pumuri sa katapangan ni Isabel, tinawag siyang simbolo ng lakas at karangalan ng kababaihan. Sino ang mag-aakala na kaya iyon ni Maestra Isabel, sabi ng isang tindera habang umiiling, namamangha at nagugulat. Ang iba naman ay nagdagdag, talagang kahanga-hanga siya. Hindi lang matapang, alam din niya kung paano ipagtanggol ang sarili. Ilan sa kanila ay nagsimula ng kunan ng video ang pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone, tinitiyak na ang sandaling ito ay hindi lilipas ng walang bakas. Ang mga video na ito ay hindi lamang magiging ebidensya ng katapangan ni Isabel, kundi magiging paalala rin sa lipunan na ang pang-aabuso at kayabangan, kahit mula pa sa isang nakauniporme, ay hindi dapat palampasin. Dahan-dahan, nagsimulang lumaki ang suporta para kay Isabel mula sa mga tao, may ilan nang pumapalakpak o sumisigaw ng papuri. Subalit, hindi lahat ay nagpakita ng hayagang suporta. May ilan na nanatiling tahimik, nakatitig, hindi alam kung paano mag-react. Sila ay nasa pagitan ng paghanga at takot, lalo na dahil ang lalaking nakahandusa sa lupa ay isang pulis. Ilan sa kanila ay nag-aalalang nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Ang lakas ng loob niyang kalabanin ang pulis, bulong ng isang ina na maihalong pag-aalala. Ngunit sa kabila ng takot ng ilan, ang katapangan ni Isabel ay nagpalabas ng enerhiyang mahirap baliwalain. Nakatayo siya roon, nananatiling kalmado kahit na ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hindi gaanong nagsalita si Isabel, ngunit ang kanyang matatag na kilos ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ipinakita niya sa lahat na ang dangal at karangalan ay hindi dapat isuko, kahit sino pa man ang sumubok na yurakan ito. Sa gitna ng palengke ngayon ay tahimik, si Isabel ay naging isang simbolo ng katapangang hindi matitinag. Isang babaeng hindi lamang lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nakaramdam na ng pang-aapi. Matapos ang insidente, ang mga taong dating manonood lamang ay nagsimula ng magpakita ng kanilang sariling tapang. Ang mga tao sa paligid ng palengke ay sa wakas ay nagsalita, ipinapahayag ang kanilang pagtutol sa aroganteng kilos ng tiwaling pulis. Ilang tindera na matagal nang kilala si Isabel bilang isang katekistang puno ng pagmamahal at malasakit sa komunidad ay lumapit upang magbigay ng suporta. Tama na yan, sir. Kahiya-hiya ang ginawa mo. Nakita naming lahat ang ginawa mo, sigaw ng isang lalaki mula sa mga tao. Sinundan ang kanyang sigaw ng iba pang sigaw ng suporta mula sa mga tindera at mamimili na naniniwalang ang kawalang katarungang ito ay dapat nang matigil. Hindi na sila nanahimik o natakot dahil ang tapang ni Isabel ay nagbigay inspirasyon sa kanila na labanan ang mga hindi nararapat na gawain, kahit pa mula sa isang taong nakauniporme. Sa gitna ng mga tao, ilan ang naglabas ng kanilang mga cellphone, kinukunan ang pangyayari mula sa iba't ibang anggulo. Ang mga boses na puno ng pagkondena ay patuloy na lumalakas habang tumatagal. Dapat itong i-report. Hindi karapat-dapat magsuot ng uniporme ang pulis na iyan, sigaw ng isang ina habang hawak ang cellphone, kinukunan ang mukha ng lalaking nakahandusay pa rin sa lupa. Ang mga video ay mabilis na kumalat sa social media, in-upload ng mga taong naniniwalang ang katotohanan ay dapat umabot sa mas malawak na publiko. Ilan pa nga ay agad na nagkumpol sa isang sulok ng palengke upang tawagan ang mga otoridad, inireport ang pangyayari sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Hindi natin pwedeng palampasin ito, sabi ng isang lalaking may katandaan na sa seryosong tono habang may kausap sa telepono. Ang komunidad ng palengke ay nagkaisa, hindi lamang para suportahan si Isabel, kundi para manawagan din ng katarungan para sa masamang ugaling kanilang nasaksihan. Kahit na ang palengke ay puno pa rin ng abala at bulungan, may bagong enerhiya na dumadaloy sa mga tao. Nagsimula silang mapagtanto na ang kawalang katarungan, lalo na ang pang-aabuso, ay hindi dapat basta na lamang palampasin. Si Isabel, na nakatayong kalmado sa gitna ng mga tao, ay naging simbolo ng katapangang nagpakilos sa kanila. Ilang tao ang lumapit sa kanya, direktang nagbigay ng suporta. Nasa panig mo kami, Maestra Isabel, sabi ng isang ina na may buong empatya. Ang ginawa mo ay tama. Nanatiling kalmado ang mukha ni Isabel kahit alam niyang hindi madali ang kanyang ginawa.
Ngunit, sa ilalim ng mga tingi ng mga taong sumusuporta sa kanya, nakaramdam siya ng ginhawa dahil ang mensaheng nais niyang iparating ay natanggap na. Ang mensahe na ang dignidad ng isang babae, lalo na ng isang Filipina, ay hindi dapat yurakan ng sinuman at ang katarungan, kahit mahirap, ay dapat laging ipaglaban. Ang pangyayari sa palengke na noong una inasaksihan lamang ng ilang pares ng mga mata ay mabilis na kumalat sa libo-libo, maging sa milyon-milyong tao sa buong bansa. Ang video ng insidente, na kinunan mula sa iba't ibang anggulo ng mga taong naroon, ay mabilis na kumalat sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay naging viral, pinupuno ang mga newsfeed ng mga hashtag na nananawagan ng katarungan para kay Isabel, tulad ng hustisya para kay Isabel at isa abusado. Ang publiko, na madalas ay nakakaramdam ng kawalan ng magawa sa harap ng mga tiwaling opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, ay nakahanap ng isang simbolo ng katapangan sa katauhan ni Isabel. Ang mga komentong puno ng galit at suporta ay bumaha sa social media, hinihiling na agad na kumilos ang mga otoridad. Ang pangalan ng tiwaling pulis ay naging simbolo ng masamang paggamit ng kapangyarihan, at ang lipunan ay hindi nananahimik. Iginigiit nilang dapat ipatupad ang batas, kahit sino pa man ang may sala. Ang matinding panggigipit mula sa publiko ay nagtulak sa Philippine National Police na kumilos. Ang galit ng mga tao ay hindi lamang dumungis sa pangalan ng nasabing pulis, kundi pati na rin sa institusyong dapat sana itagapagtanggol ng katarungan. Ang hepe ng pulisya sa rehiyon ay agad na naglabas ng opisyal na pahayag, sinasabing ang ginawa ng pulis ay hindi sumasalamin sa mga prinsipyo ng kapulisan at isang transparent na investigasyon ang isasagawa. Sa maikling panahon, ang lalaking nakauniporme na dating mayabang ay tinanggal sa kanyang pwesto at idinitin para sa investigasyon. Hindi namin papayagan ang ganitong uri ng pag-ugali, sabi ng isang mataas na opisyal ng pulisya sa isang press conference na live na isinahimpapawid sa telebisyon. Sa wakas, nakita ng publiko na ang matapang na pagkilos ni Isabel ay nagsimula ng isang maliit na alon ng pagbabago sa gitna ng kawalang katarungang madalas na binabaliwala. Ngunit ang kinahinatnan ng pulis ay hindi lamang natapos sa pagkatanggal sa pwesto. Ang kasong ito ay naging isang malaking aral para sa lahat, lalo na sa mga alagad ng batas, na ang kapangyarihan ay hindi lisensya para gumawa ng anumang gusto nila. Hinarap ng lalaki ang mabigat na parusang pandisiplina at prosesong legal para sa pang-aabuso at pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Bukod pa rito, kinailangan niyang harapin ang kahihiyang hindi maiiwasan dahil ang kanyang masamang gawain ay nasaksihan ng milyon-milyong tao. Sa kabilang banda, ang katapangan ni Isabel ay hindi lamang nagtanggol sa kanyang sarili, kundi nagbigay din ng boses sa maraming taong matagal nang hindi makalaban sa kawalang katarungan. Ang pangalan ni Isabel ay naging simbolo ng lakas ng kababaihan, isang paalala na ang dignidad at karangalan ay dapat laging ipaglaban, gaano man kalaki ang hamon. Ang pangyayari sa palengke ay hindi lamang isang kaganapang yumanig sa lipunan, kundi naging isang sandali rin na nagpabago sa pananaw ng maraming tao. Si Isabel, ang dalagang katekista na dating kilala sa kanyang kahinahunan sa pagtuturo at magalang na kilos, ay ngayon ay isang simbolo ng lakas ng kababaihan. Ang kanyang katapangan sa paglaban sa pang-aabuso sa pampublikong lugar at sa harap ng isang nakaunipormeng opisyal, ay nagbigay inspirasyon sa maraming babae na huwag nang matakot harapin ang kawalang katarungan. Ngunit hindi doon nagtapos si Isabel. Napagtanto niya na ang insidente ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isang mas malaking mensahe. Sa mga pagtitipon sa komunidad, nagsimula siyang magsalita sa mga kababayan, ipinapahayag ang kahalagahan ng pagtatanggol sa sarili kapag ang dignidad at karangalan ay niyuyurakan. Bilang mga babae, hindi tayo dapat manahimik kapag may nang-aabuso. Kailangan nating maging matapang na lumaban, ngunit sa paraang may dignidad pa rin at hindi nakakalimutan ang mga prinsipyo ng katarungan. Ito ang isa sa mga mariing mensahe na kanyang ipinarating sa mga tao. Para kay Isabel, ang pagiging magalang at makatarungan ay hindi kailanman salungat sa katapangan. Ipinunto niya na ang pagtatanggol sa sarili ay hindi nangangahulugang paghihiganti o pag-atake ng walang dahilan, kundi para panindigan ang dangal at paalalahanan ang mga nagkakasala na ang bawat kilos ay may katumbas na pananagutan. Sa bawat pagkakataon, tinuturuan ni Isabel ang komunidad, lalo na ang mga kababaihan, tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahang ipagtanggol ang sarili, parehong pisikal at mental.
Nag-organisa pa nga siya ng maliliit na klase sa kanilang barangay hall. Nagtuturo ng mga pangunahing kaalaman sa arnis sa mga kabataang babae habang binibigyan sila ng espiritual na gabay upang manatiling matatag sa buhay. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa muscle o technique, kundi tungkol sa tapang na manindigan kapag ang katotohanan ay kailangang ipaglaban, sabi niya ng may buong pananalig. Ang mensaheng ito ay tumimo sa puso ng marami na nagpabago sa kanilang pagtingin kay Isabel bilang higit pa sa isang maestra. Siya ay isang huwara ng katapangan at dignidad. Ang pangyayaring iyon ay nagmulat din sa mata ng lipunan tungkol sa kahalagahan ng paglaban sa kawalang katarungan saan man at kailanman. Hindi lamang pang-aabuso ang dapat labanan, kundi lahat ng uri ng pagmamalabis sa kapangyarihan na nakakasama sa kapwa. Si Isabel ay naging isang paalala na ang katapangan na lumaban ay hindi lamang responsibilidad ng isang tao, kundi kolektibong responsibilidad ng buong komunidad. Kapag tayo ay nanahimik, hinahayaan nating lumago ang kawalang katarungan. Ngunit kapag tayo ay nagsalita, lumilikha tayo ng pagbabago, sabi ni Isabel sa isa sa kanyang mga sermon na dinaluhan ng daan-daang tao. Ang katapangan ni Isabel ay hindi lamang nagpahayag ng pagtutol sa isang tiwaling pulis sa palengke, kundi lumikha rin ng isang alon ng kamalayan na ang pagbabago ay nagsisimula kapag may isang taong piniling huwag matakot. Ngayon, hindi na lamang siya kilala bilang isang magalang na katekista, kundi bilang isang simbolo ng lakas ng isang babaeng matapang. Isang mandirigmang nagpapaalala na ang dignidad ay hindi dapat yurakan ng sinuman.